Noon ay nagpulis pala si Abakio dahil makatarungan siyang tao. Ngunit sa realidad ay ang mga sibilyan pa mismo ang nangbabasag ng kotse at umaatake sa mga tulad niyang pulis. Pero pag merong krimen ay ang lakas pang mag-demand ng mga hindot na dapat ay protektahan sila ng mga pulis. Ngunit tulad sa Pinas ay nabibili rin ng batas ng mga mayayamang kriminal. Isang gabi ay nakita niya ang isang gangster pero alam niyang pakakawalan din ito sa kulungan kaya ngayon pa lang ay tinanggap niya na ang lagay. Sa sumunod na gabi ay may nag-report ng pagnanakaw kaya pinuntahan nila ng partner ngunit nakita niyang si pangit na naman na may pinatay na lalaki. Sinubukan siya nitong bulahin sa baril ngunit iniligtas siya ng partner na pulis kaya ang partner niya ang namatay imbis na siya. Dito na niya napagtanto na walang kwenta maging pulis sa bansang korrupt at nabibili ang hustisya kaya nawalan na siya ng pag-asang maayos ang kanilang syudad. Dito na siya pinuntahan ni Busharati na kasalukuyang naghahanap ng team na may layunin na mabago ang kanilang syudad mula sa pagiging korrupt ng mga namumuno. Sumugod si Giorno sa panganib kaya nahuli rin siya ng kalaban. At nakita nilang naglaho din ito tulad ng mga nauna. Bagamat wala pang tiwala si Abakio kay Giorno ay nagbigay naman ito ng magandang clue sa kanila. Sa utos ni Busharati ay gumawa ng zipper sa sticky fingers pero wala naman tao sa ibaba. Ngunit papalapit ang langaw na ginawa ni Giorno na tanda ng lumalapit sa kanila ang kalaban kaya pumasok sila sa ginawang zipper. Saka ginamit ni Abakio si Moody Blues at pinag-utos nito na mag-transform kay Narancia upang makita nila ang tunay na nangyari 5 minutes ago. Nakita nilang nagsa-sound trip lang ito pero nang masira ang radyo ay lumipat ito ng upuan. Tapos pumunta sila sa likod nito at nakita ang tusok ng kalaban saka ito hinigop at nag-deflate ito na parang lobo. Hanggang sa hinigop ito kaya nag-pause si Abakio bago pa tuluyang mahigop ang kanyang stand. Pero pinahigop niya talaga ito kaya nag-alala si Busharati sa kanya. Sinundan nila kung saan dinala ng kalaban ang stand ni Abakio. Saka binuksan nila ito gamit ang stand ni Busharati subalit wala silang nakita pero nararamdaman daw ni Abakio na nandoon lang ang kanyang stand. Binuksan ni Busharati ang iba't ibang parte ng bangka nila pero wala pa rin kaya naisip na tila nasa ibang dimensyon na ang kanyang stand. Kaso bigla namang inatake ang kanyang stand kaya sinubukan niyang lumaban. Pero natalo na rin siya ng kalaban kaya nag-deflate ang katawan at sinampal niya pa si Busharati bago siya nito makuha. Kaya sinubukan niyang buksan ang buong area ngunit wala siyang nakita. Sinabi ng kalaban na naririnig niya na ang mga seagull kaya alam niyang malapit na sila sa pampang. Kaya tinanong na nito kung nasaan ang kayamanan ni Captain Palpo at kung di niya sasabihin ay papatayin ang mga kasama. Tinanong ni Busharati kung kasapi rin ito ng Pasyonegang. Pero nagalit ito at nagbanta dahil siya lang daw ang magtatanong. Gayunpaman ay nanatiling kalmado si Busharati at sinabing hindi mga seagull at mga black-tailed gulls ang mga ibon na nandoon. Papatayin na daw ng kalaban ng isa sa mga kaibigan ngunit nabutas na pala ni Bruno ang barko nang atakihin niya ang itaas ng deck kanina. At kung ayaw malunod ng kalaban ay lalabas na ito sa pinagtataguan nang biglang lumabas ang isa pang barko na nakasanib sa kanilang barko kung saan nagtatago ang kalaban. Kaya nakita niya na ang lalaking muntik ng malunod at pinagbantaan na papatayin si Abakio. Pero nagbanta rin si Busharati na papatayin siya kagad pag tinusok niya ang kaibigan. Tinuloy pa rin ito ng baliw kaya sinuntok niya ito gamit ang pinahaba niyang kamay. Kaya naging zipper ang leeg nito at si Abakio ay nagbalik na sa normal ang katawan. Kinawawa ng tatlo ang walang palag na katawan ng kalaban dahil sa ginawa nito sa kanila. Nakilala nilang ito ay si Mario Zucchero na isang magnanakaw mula sa Rome. Tapos pinagdiskitahan pa ni Mista ang ulo ng kabadong gangster. Ipinakilala ang magandang isla ng Capri kung saan tinago ni Palpo ang kayamanan na kanilang destinasyon. Umikot pa sila para siguruhing walang sumusunod kaya medyo natagalan ang kanilang biyahe. Nag-aalala si Busharati dahil baka nasabi na ni Zucchero sa kasamahan ang kanilang destinasyon. Samantala ang ulo nito ay walang magawa habang pinapagtripa ni Mista gamit ang fishing rod. Nilagyan pa ito ng salamin at pinagtawanan ni Narancia. Saka nagparty pa sila at sabay-sabay na sumayaw habang umiiyak ang kawawang Zucchero. Nagbanta si Mista na wawasakin din ang kabila niyang mata kung di pa magsasalita. Ginamit ni Abakio ang stand kaya nalaman na nakapag-report na nga si Zucchero kaya nasuntok niya ang ulo nito. Pinatalikod niya si Giorno dahil wala pa siyang tiwala dito. Nag-alala sila dahil alam na ng kontak nito ang kanilang destinasyon kaya naghihintay na ito sa Capri. Nag-isip sila ng mga paraan upang di makahalata at upang mahuli nila ang kontak ni Zucchero bago pa kumalat ang impormasyon. Sinabi ni Giorno na dapat ay may mauna sa kanila sa Capri upang mahanap at maitumba na nila kung sino ang kontak ni Zucchero. Ginawa niyang isda ang salbabida upang mabilis siyang makalangoy. Giit ni Abakio na di naman niya kilala kung sino ang target. Pero sumangayon si Mista sa plano ni Giorno dahil ito na lang ang magagawa nila kaya nais niyang sumama dahil sakto ang kanyang stand sa assassination. Medyo natagalan sila kaya may 20 minutes na lang sila bago ang usapan nila Zucchero. Ngunit nagawa pang kumain ni Mista na ipinagtaka ni Giorno. Pero para pala ito sa kanyang mga alaga na di niya mauutusan kung hindi busog ang mga ito.
Si Giorno ang magiging lookout sa malayo kaya ginamit nila ang radyo at si Mista naman ang papatay sa target. Lumabas ang lalaki at nag-announce kung sino ang naghihintay sa paparating nilang bangka pero walang sumasagot kaya di nila makita kung sino ang target. Nagtataka na rin si Giorno nang magsalita ang target na nagtatanong kay Zucchero. Dahil nasa loob na pala ang target dahil dumaan ito sa backdoor pero wala siyang paraan para sabihin kay Mista na nasa telepono na ang hinahanap nila. Sinubukan niyang mag-hand signal pero di sila nito nagkaintindihan kaya nakita ng target si Mista sa bintana. Kaya nagsalita sa radyo si Giorno pero maririnig din ito ng target kaya sinarado ang bintana at tumakbo. Ngunit bumaril pa rin si Mista at ang mga alaga niya ay puwersahang binago ang direksyon ng bala upang tamaan ang target sa may paa nito. Ngunit pagsilip ni Mista ay nakatakas pa rin ito. Naisip niyang nasa truck ito dahil wala naman itong ibang pagtataguan. Kaso umalis naman ang truck kaya napilitan siyang kumapit pero pagtalon ay nakita niyang truck driver lang ang nandoon at si Giorno ay hindi na alam kung nasaan siya. Pinakita naman ng nakaraan ni Mista na isang happy-go-lucky man at nakakasurvive naman sa araw-araw. Isang gabi ay nakita niya ang isang babaeng binubugbog ng isang gangster. Kaya agad niyang kinuha at sinikmuraan ito. Pero lumabas ang mga kasama at pinagbabaril pa siya, pero dahil sa panik ay di tumama ang mga bala nito kaya muling nagpaputok kaso duling talaga si Pangit pati ang mga kasama niya kaya walang tumama sa kanila kahit isa dahil malakas din ang swerte ni Mista. Dahil dito ay nabugbog niya ang Pangit saka nagload siya ng bala habang pinagbabaril pero mga duling kaya napatay niya ang mga ito at dito na nagsimula ang desisyon niyang baguhin ang lungsod ng Naples. Nasa itaas pala ang target na tinamaan niya sa ulo. Pero nakapagtatakang nakaligtas pa rin ito kaya nagpaputok pa siya na pinagsasalag lang ng stand nito. Binibilang din nito ang kanyang pagbaril kaya alam na wala na siyang bala. Ngunit di siya makapag-reload dahil dumikit ang kamay at pati ang driver ay di makahinto. Pinakita ng kalaban na naitago nito ang tatlo sa kanyang bala. Sumugod na ang kalaban kaya nagsimula siyang mag-reload na gamit lang ang isa niyang kamay, kaya nakabaril na siya ngunit na-deflect lang kaso meron pang isa na sinasakyan ng mga alaga kaya tinamaan nila ang kalaban. Nakita naman ni Giorno ang mga bakas ng dugo. Samantala di mapakali si Mista dahil 4 ang natira niyang bala dahil malas daw ang number 4. Pinagbantaan niya ang driver na ibalik siya nito sa pampang kung nasaan si Giorno. Ngunit nakita niyang nasa ere ang kalaban dahil pinatigas nito sa hangin ng mga bato kaya pinatigil niya ang sasakyan. Umakyat ang lalaki sa mga bato na parang umaakyat ng bundok. Saka inutusan ni Mista na sagasaan nila ito, ngunit bago masagasaan ay ginamit ng kalaban ang bala upang tamaan siya sa katawan, pero nakailag ito sa kanyang alaga at nakasakay sa truck. Naghanda na naman ito sa paggamit ng bala gamit ang kanyang kakayahan at meron na lang isang bala si Mista kaya naghanda ang kanyang mga alaga. Bumaril na si Mista ngunit binuksan pa ng kalaban ang bunganga nito na ipinagtaka ng mga alaga ni Mista pero tinamaan pa rin nila ito. Kaso nakaligtas pa rin dahil naprotektahan pa rin niya ang sarili gamit ang stand. Dahil wala ng bala si Mista ay papatayin na daw siya nito. Ngunit sumakay sa kanyang bala ang stand ni Mista kaya pag-atake niya ay sinipa ng mga ito pabalik sa kanya na sinalag ng stand nito subalit nahati ang bala kaya nakalagpas sa stand at tumama sa sugat niya kanina upang maitulak ang naunang bala. Kapag nakaligtas pa rin ito ay siguradong lagot na si Mista pero mamaya ay tuluyan na itong nabanlag at saka bumagsak. Saka pinag-utos niya sa driver na magbalik na sila kay Giorno sa Pampang. Pagbalik nila ay dinala ni Mista ang lalaki. Naiinis na ang truck driver dahil ginawa lang siyang service. Pero inutusan pa siya ni Giorno na magtungo sa tuktok ng bundok kaya sumunod na lang siya. Dahil walang first aid kit ay gumamit na lang si Fugo ng stapler sa sugat niya. Nagpasalamat si Busciarati sa effort ng lahat dahil ligtas silang nakarating sa Capri. Sa labas ay pinapalis ni Narancia ang 2 janitor para di marinig ang kanilang usapan pero ayaw nitong makinig kaya tinutukan ng patalim ngunit marunong pala ito ng self-defense. At bago magkasaksakan ay pinigilan sila ni Bruno dahil ito pala ang 2 hinihintay nila. Dahil ang matanda ay isa sa captain ng Passione na si Mr. Pericolo. Giit ni Busciarati na siya ang tumawag dito para tumanggap ng kayamanan ni Palpo upang gawin siya nitong isa ring captain. Nalaman nilang nasa CR lang pala ang kayamanan ni Palpo at si Busciarati ang nagtago nito. Tinignan nito ng captain at nasabing legit nga ang kayamanan. Dahil dito ay napromote na si Busciarati na isa sa mga captain ng Passione at minana niya ang teritoryo ni Palpo. Pero dapat niyang pabayaan ang mga katiwalian sa lugar at ang kalahati ng kita ay mapupunta sa kanya. Naisip ni Mista na sinuwerte sila mula nang dumating si Giorno. Ngunit sinabi ng matanda na malilipat kay Busciarati ang di natapos na misyon ni Palpo na protektahan ang anak ng Big Boss na si Trisha Una. Ito pala ang babaeng kasama niya na pumasok sa CR para magbihis. Giit ni Mr. Pericolo na di pa rin nakikita ni Trisha ang sariling ama.
Pero naging target siya ng mga traidor sa gang na nais pumatay sa Big Boss upang makuha nila ang mga illegal business nito. Ngayon ay utos daw ng boss na sila Busharati na ang mga alaga sa kanyang anak dahil mga stand user din ang makakalaban nila at ordinaryong tao lang kasi si Mr. Pericolo. Lumabas si Trisha sa sexy outfit nito at nagpabili siya ng panyo, stockings at blush on saka mineral water kaya nainis si Fugo. Pero magandang pagkakataon nito upang makuha ang tiwala ng Big Boss na nais din nilang patayin. Samantala ang isang hitman team ng Pasyone Gang ay nais rin malaman kung sino ang nangalaga sa anak ng boss. Nakabili na ng mga pinapabili ni Trisha si Narancia. Saka naalala ang bili ni Fugo na umikot-ikot siya sa mga eskinita upang walang makaalam ng kanilang hideout. Wala namang sumusunod sa kanya pero pakiramdam niya ay may mali. Nang biglang may nagsalita na nakita niyang nasa loob na ng sasakyan. Pinagbantaan niya ito pero kalmado lang itong nagpakilala na si Formaggio ng hitman team pero nagtanong pa ito kung nasaan sila Busharati. Nagpanggap naman siyang nag-shopping lang ng pansarili pero di ito naniwala. Saka bigla siyang inatake ng stand ni Formaggio na si Little Feet at agtataka din daw si Formaggio kung ba't wala siya sa libing ni Pulpo. Ngunit pinalabas na ni Narancia si Lil Bomber na umilag kay Little Feet at tinadtad nito ang kalaban. Saka tinutukan na pinagsasalag ni Little Feet pero tinamaan pa rin siya. Tapos naghulog pa ito ng bomba upang mapasabog si Formaggio. Pero nawala ito dahil kaya pala nitong magpaliit. Naghanap naman si Narancia ngunit nasa bulsa niya pala ito na nakitang para sa babae ang kanyang mga pinamili kaya naisip na sila ang nagbabantay sa anak ng Big Boss. Nagsimula ng lumiit si Narancia dahil nasugatan siya ni Little Feet pero di pa rin alam ni Narancia na lumiliit siya kaya nababohan sa kanya si Formaggio. Naiinip na sa paghihintay si Trisha kaya nag-aalala na rin ng mga kasama. Nang muling lumiit ay napaupo si Narancia. Saka tumakbo siya sa payphone pero di nagbukas ang pinto dahil di na siya ma-detect ng sensor. Mas lumiit pa siya at pinilit itong buksan kaso naipit. Kaya napilitan siyang basagin ng salamin ng kanyang stand. Nagmadali siya sa telepono para tumawag sa mga tropa. Pero putol pala ang mga linya kaya naisip na nandoon pa rin si Formaggio. Nakita niyang nasa bulsa niya lang pala si Formaggio na mas maliit pa sa kanya kaya pinaatake niya ito kay Aerosmith ngunit nakatakas na naman ito at natusok siya ng ballpen. Nakapagtago ito sa isang signboard dahil pinabalik niya pala sa normal ang ballpen upang mapatalsik ang sarili pero nagtataka siya kung paano nakita ni Narancia. Nahanap na rin siya nito na pinaulanan kaya napatakbo na lang siya at nagtungo sa ilalim ng kotse para magtago. Saka ginamit niya ang stand upang makailag. Nagtago siya sa drainage at nakita niyang merong malalaking daga sa ilalim. Ngunit nakita siya ni Lil Bomber kaya nahulog sa kanal kaso sinundan pa rin siya doon at inatake na pinagsasalag ni Little Feet. Sa nakaraan ay hawak ni Formaggio ang pinaliit na kotse at pasimple niyang nilagay ito sa baso ng kanyang target. Nainis sila Formaggio at Prosciutto kay Pesci dahil nasisira ang forma nila dahil umiinom ito ng gatas. Napadila si Melone at paglabas ng target ay nagbalik sa normal ang kotse na sumabog sa loob ng tiyan ng lalaki. Pagkatapos ay nagbalik sila sa base kung nasaan ang iba pang kasamahan ng mga hitman. Subalit nagtataka sila kung ba't wala pa sila Sorbet at Gelato. Nag-research sila nang maisip ni Pesci na baka niligpit sila Sorbet at Gelato dahil sinusubukan nilang alamin kung sino ang boss. Nagagalit si Giacchio dahil ang mga captain lang ang kumikita ng malaki samantalang silang mga hitman na mas mahirap ang trabaho ay mababa lang ang pinapasahod ng boss. Nang tumawag si Formaggio dahil nakita niya na ang bangkay ni Gelato na tila namatay sa sobrang takot at may nakasulat na parusa. Ilang araw ang lumipas ay may dumating na mga package na walang sender at nang buksan ng mga ito ay mga katawan pala ang laman at nang inayos nila ay si Sorbet pala ito na naisip nilang hiniwa-hiwa sa harap ni Gelato kaya namatay si Gelato sa takot. Dahil dito ay naging maingat na sila na mag-imbestiga sa identity ng Big Boss. Samantala naghihintay pa rin si Trisha. Habang si Narancia ay hinahunting pa rin si Formaggio sa kanal. Nakita niyang pinatay nito ang mga daga kaya nalaman niyang nadedetect nito ang carbon dioxide mula sa hininga. Tama nga ang hinala niya kaya isang daga na naman ang tinamaan ni Narancia. Sa pagtakbo ay nakakita pa siya ng maraming daga at sumakay siya sa isa sa mga ito at sa tamang pagkakataon ay inatake niya ito sa pakpak kaya napinsala din si Narancia. Pero nakahabol pa rin ito na kanyang ipinagtaka. Pinakinggan ni Narancia ang paghinga ng mga daga at ang pinakahinihingal ang inatake niya kaya tinamaan niya na si Formaggio. Pero nagbalik sa normal size si Formaggio para mapaliit ang pinsala ni Lil Bomber. Kailangan niya nang magtago dahil hahanapin na siya ng kalaban. Naisip niyang magtago sa mga bote pero may pusa ngunit pinagbabaril niya lang ito kaya napatakbo sa kanya. Kaso nakita na siya ni Formaggio na pinagbantaan ang kanyang buhay kung di sasabihin kung saan nila tinatago ang anak ng boss pero hindi titiklop si Narancia. Sa nakaraan ay pinakitang maaga siyang naulila sa ina tapos wala pang pake ang kanyang ama. Dahil dito ay naging tropa niya ang mga batang hamog na mahilig magnakaw. Ngunit isang araw ay nakilala niya ang lalaking blonde na akala niyang mabait sa kanya na sinabing bagay din sa kanya ang blonde kaya nagpakulay siya ng buhok.
Pero na-frame up siya dahil akala ng mga pulis na siya ang magnanakaw. Habang nasa kulungan ay napagtanto niyang kinaibigan lang siya ng blonde upang siya ang mapagbintangan at makatakas ito sa kasalanan. Nakalaya naman siya pagkatapos ng 1 taon pero masama na ang kalusugan. Tapos pinandirihan na siya ng mga dati ay inakala niyang mga kaibigan. Dahil dito ay naghahanap na lang siya ng pagpag sa basurahan. At isang araw ay nakita siya ni Fugo na dinala nito sa leader niyang si Busharati. Binigyan nila ito ng pagkain at saka pinagamot hanggang sa maka-recover. Nais na daw sumali ni Narancia sa gang pero utos ni Busharati na mag-aral muna siya. Lumipas ang 6 na buwan ay nagtungo siya kay Palpo nang di nalalaman ni Bruno pero nakapasa naman siya sa pagsubok. Ngayon ay bihag siya ng hitman pero di siya natatakot na mamatay kaya pinahirapan ito. Dahil gustong-gusto na daw makilala ng mga hitman ang boss upang makuha na nila ang posisyon nito. Sinubukan pa niyang umatake pero sinalag lang nito at nilagay siya sa bote na merong gagamba upang gawing pagkain nito. At sinabi ang masakit na pagkamatay na kanyang mararanasan kung di niya pa sasabihin kung nasaan ang anak ng boss. Nagsimula silang maglaban ng gagamba na nasaksak niya sa ulo. Pero nakapitan siya ng mga sapot nito kaya wala na siyang nagawa nang nilagyan nito ng laso na nakaka-paralyze. Nakita rin ni Formaggio ang mapa na nahulog niya na magtuturo ng lokasyon nila Busharati kaya mababaliwala ang sakripisyo ni Narancia. Pero naghihintay na lang pala si Narancia na sumabog ang tangke ng kotse na inatake niya kanina. Pagsabog nito ay nasunog si Formaggio kaya nakatakas at nagbalik sa normal si Narancia. Ngunit ginamit ng baliw ang sariling dugo at nagpaliit upang mapatay nito ang apoy kaya pinagtatapakan ni Narancia para mapatay ito. Subalit di niya na ma-detect ang carbon dioxide sa hininga ni Formaggio dahil sa sunog. Kaya pinasabog na lang ni Narancia ang mga sasakyan na nandoon upang hindi na makatakas ang kalaban. Para hindi masunog ang buong katawan ay nagpalaki muli ang kalaban at sinubukan pa nitong makipagsabayan sa kanya pero tinadtad niya lang ito ng bala ni Lil Bomber. Pagbalik ay nagagalit ang mga kasama dahil nabigo si Narancia. Pero pinagtanggol pa siya ng bida dahil natalo nito ang isa sa mga kalaban nila at maghintay na lang sila sa utos ng boss. Dumating na nga ang utos ng boss na pinapakuha ang susi ng sasakyan na maghahatid sa kanyang anak patungo sa kanya. Inutusan ni Busharati sila Fugo, Giorno at Abacchio na kunin ang susi habang sila naman ang magbabantay kay Trisha.